Yun ang hiringgil ya pare. Nahanap na si Wilson. May nahanap kaming yungib na matutulugan. Pero di maganda mga tol. Unang liwanag na ngayon. Grabe baby. Tignan nyo to mga tol. Nandito tayo sa kung saan nagtatagpo ang gubat at ang napakalinaw na dagat. Dahil sa susunod na 24 na oras mga tol, magtatagal ako sa isla na to na halos walang gamit. Ang meron lang ako ay yung backpack ko dyan. At ang ginagawa natin na yon ay bumababa tayo papunta sa napakalinaw na beach na to. Mula doon, magsisimula na tayong mag-survive, baby. Oo, tara na doon at tingnan natin ang nangyayari. Tara na! Kakarating lang natin dito sa beach mga tol. At grabe, pinagpapawisan na agad ako parang madre na tomboy sa palengke ng isda. Sinasabi ko sa inyo. Pero tingnan nyo naman tong lugar na to. Meron tayong napakagandang puting buhangin sa beach. Meron din tayong luntiang mga bundok. Sa likod ko, napakalinaw na asul na tubig. Welcome sa Indonesia, baby! Sa susunod na 24 na oras magsusurvive ako gamit lang ang kakaunting gamit. May fins din tayo dito. Malaking tulong to pag lumabas tayo. Susubukan nating maghanap ng isda mamaya. May ilang gamit pa ako sa backpack. Tingnan natin laman nito. Mga tol, may sibat tayo na pwedeng gamitin sa paghuli ng mas malalaking isda o hayop sa mababaw na bahagi. Malaking tulong ito para sa pagkain. Ang susunod na gamit ay drone, pero hindi talaga ito makakatulong. May wetsuit top din tayo! Ito ay para maprotektahan ako sa mga dikya, anumang nakahahapding nilalang sa dagat at mapanatiling mainit ang katawan. May GoPro batteries at t-shirt din tayo. Ito ang magpapainit sa akin buong gabi at magpapalayas ng lamok at sandflies. May mask at gloves tayo para sa pagdadive. Sa huli, ito na ang gamit natin. May bakal at batong pingkiyan dito. Sa madaling salita, makakatulong ito para makapagsimula tayo ng apoy, makapagluto ng pagkain, at baka makagawa pa tayo ng fresh water mula sa alat na tubig. Hindi ko sigurado, pero siguradong magagamit natin ito ng husto. Yun lang. Walang ibang laman ang backpack, baby. Ito lang ang meron tayo para mabuhay sa 24 na oras. Nakahanap tayo ng kuwebang matutulugan na yung gabi mga tol. Dito na tayo mag-set up. Sige, nakatakda na ang hamon. Hindi tayo aalis sa beach na to sa loob ng susunod na 24 na oras. Wala tayong pagkain, wala tayong tubig, at wala tayong masisilungan. Kailangan nating mag-survive dito kahit papaano. Kaya ang plano natin ay ganito. Iniwan ko na lahat ng gamit ko sa kuweba sa likod ko. Sa tingin ko, magandang lugar yon para matulog tayo ngayong gabi mga tol. Pero ang gusto kong simulan ay mag-explore muna siguro dito sa baybayin na to. Maraming basura ang inaanod sa mga dalampasigan ng Indonesia. At para sa akin, parang kayamanan ng mga ito kapag nagsusurvive ako rito. Kaya tara, maglakad-lakad tayo at tingnan natin kung anong makikita natin. Ano to? May nakuha tayong tasa, pero di masyadong magagamit. Parang foam to. Maraming driftwood. Pwedeng pampasimula ng apoy, pero kailangan muna nating makakuha ng pagkain. Boche! Walang laman. Tingnan mo dito, ito ang gulugod ng cuttlefish. Kapag namatay ito, iniiwan ang gulugod na lumulutang sa dagat. Pwede mo itong gamitin para pakainin ang budgie, ibon at ibang hayop. Pinatalas nito ang tuka nila. Interesting, pero di natin magagamit, kaya iiwan na lang natin sa tabing dagat. Tara, tuloy tayo. Tingnan mo ang basurang ito. Meron tayong mga tsinelas, maliliit na tsinelas dito. Hindi naman natin magagamit ang alinman dito. Marami pang bote, pero walang laman. Sige, tuloy tayo. Tingnan mo, sea urchin yan. Wala tayong pakinabang dyan. Nahanap natin si Wilson. Ha! Grabe naman. Tingnan mo yan. Mukhang luma ng boya o parang ganon. Matagal na itong palutang-lutang sa dagat. Parang nadurog na ng husto. Si Wilson mismo yan. Siya ang sasama sa atin sa susunod na 24 na oras mga tol. Siguradong dadalhin ko to sa kampo. Sobrang excited ako. May kasama na tayo. Nahanap natin si Wilson. Ang saya naman. Sobrang excited ako. Sige, tingnan natin kung ano pa ang meron dito. Tignan mo to. May nakuha tayong boteng tubig. Tignan mo. Ang tanda na nitong bagay na to. Hindi ko alam kung sariwa pa yan o hindi kasi tumatagas na. Hindi ko alam kung napapansin nyo. Sariwang tubig yan, pare. Sariwang tubig yan. Nakakita kami ng bote ng sariwang tubig sa tabing dagat. Ganito dito sa Indonesia mga pare. May mga boteng matagal ng palutang-lutang sa dagat. Woo! May sariwang tubig na tayo para magsimula, baby. Grabe, malaking pagbabago yan. Nakuha ko maraming lumang pamingwit.
lubid, at iba pa. Magagamit ko yan sa iba't ibang paraan. Siguradong kukunin ko yan. May tubig, lubid, at Wilson na tayo. Magandang panimula na yan. Dalhin natin yan sa kampo. Nakakalungkot makita ang mga basura. Pero dito, kayamanan na ito para sa akin ngayon. Medyo may panganib din para sa akin mga tol na kunin itong bote ng tubig kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung ano na ang laman nito dati. Baka ininom ng hayop o insekto at posibleng kontaminado ito. Hindi ko alam. Ayokong mapunta sa ospital dito sa Indonesia. Pero kung kilala niyo ako, tuloy pa rin tayo kahit ano mangyari. Sa totoong sitwasyon ng survival, ang unang papatay sa'yo ay ang araw, dehydration, heat stroke. Yan ang papatay sa'yo. Kaya yung nahanap natin itong kuweba ngayon, sobrang lupit. Para akong si Gollum pare. Hindi ako magsisinungaling. Parang si Gollum na may sariling kuweba. Pero may naisip akong kakaibang ideya ngayon. Gusto kong subukan gumawa ng parang kama o upuan gamit ang ilang mga kahoy na inanod dito sa dalampasigan. Sa tingin ko, kukulin ko itong piraso na to. Kita mo tong piraso? Dadalhin ko sa lilim kung saan tayo nag-set up. Nakuha na natin yon. Halos buo ng istruktura. Lilinisin ko lang at kukunin itong kahoy para ilagay dito. Ito ang magsisilbing maliit nating lagayan ng tasa. Sige, marami siguro sa inyo ang nagtatanong kung bakit ganito ko inilagay ang tubig ko. Kasi may tagas tayo dito sa taas. Ewan ko kung napapansin ninyo. Kapag itinayo natin ito ng tama, tutulo lang ang tubig. Hindi pwede. Gagawa ako ng upuan dito gamit ang suportang piraso sa likod bilang sandalan. Ibabalot ko ang t-shirt mula sa backpack para gawing sandalan. Mula dun, nakagawa na tayo ng sobrang komportableng upuan na pwede nating tulugan na yung gabi. Ang sarap talaga nitong upuan. Grabe naman. Ayan ang tamang paraan kung paano gumawa ng perpektong kama o kahit anong maliit na upuan sa loob lang ng 2 minuto. Kapag tumaas ng tubig dagat, lahat ng hayop, lahat ng isda, at lahat ng malinaw na tubig ay papasok na rin. Mula doon, makukuha na natin ang sibat at pwede na tayong lumabas para manghuli ng pagkain para mamayang hapon. May masisilungan na tayo sa kuweba at may tubig na rin, pero baka kailangan pa natin maghanap ng dagdag. Wala pa talaga tayong pagkain, kaya kailangan natin humanap mamaya. Grabe, parang ibebenta na nila to sa IKEA sa susunod na linggo. Ganun kaganda. Woo! Hindi ko kayo lolokohin mga tol. Proud ako dito sa kama o upuan na to. Ang sarap umupo pare. Nakaupo lang, nagpapahinga. Andito na ang tubig natin. Medyo mabuhangin pero alam mo naman, hindi naman nakakasama ang buhangin. Kaya iyan lang ang tubig natin para makaraos. Hindi maganda pare. Hindi ko alam kung nakikita nyo yan. Yung tubig na yan ay sobrang malabo at marumi. Putek! Hindi talaga maganda yan mga tol. Grabe! Dapat pala tiningnan ko muna bago ko ininom. Bumaba lang ako sa gilid ng tubig para banlawan ng bibig gamit ang tubig-al at napansin ko may lumulutang na bagay. Di kayo maniniwala sa swerte natin. Tignan nyo. Hindi. Akala ko may niyog tayo pare. Sayang. Ito ang una nating nahanap pare. Hindi maganda inumin yan pare. Mukha yang ihi ng tao pare. Kadiri yan. Sige, hindi natin iinumin yan. Hindi ko iinumin ang ihi ng ibang tao. May nakuha tayong tubig. Ang labo pa rin. Kung makikita nyo, sobrang labo ng tubig na yan. Hindi ko iinumin yan. Tignan nyo to. Tignan nyo to. Tignan nyo to. Yan mismo. Mas maganda na yan pare. Yan ang totoong tubig. Mas mukhang malinis yan kaysa sa nakakadirang tubig na yon. At oo, hindi siya bukas. Hindi tumatagas. Sige, subukan natin. Pare, kung mararamdaman nyo lang kung gaano kainit ito ngayon. Parang 40 degrees ang tubig na to. Oh, sig. Ayos at sariwa yan, itatabi natin para maging bote ng tubig natin sa susunod na 24 na oras. Yung tubig na yon, sa totoo lang, sobrang nag-aalala ko ron. Di ako magsisinungaling. Malabo at may maliliit na itim na tuldok sa loob. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero sumasama na talaga pakiramdam ng tiyan ko ngayon. Ang gagawin ko ay maghihintay lang ako ng 5-10 minuto dito sa lilim. Titingnan ko kung ano ang pakiramdam ko. At kung medyo gumaan ang pakiramdam ko, kailangan na nating maghanap ng pagkain. Malalaman natin sa susunod na 10 o 15 minuto kung magkakasakit ba ako o hindi.
May tatlo tayong pagpipilian ngayon. Option 1. Susubukan nating dumaan sa likod, pero baka mapahamak tayo sa bahura. Opsyon numero 2. Manatili tayo sa mababaw na bahagi dito at subukan manghuli gamit ang sibat. Pero sa tingin ko, hindi maganda ang visibility ng tubig dahil sa mga bumubulang alon para humahalo sa malinaw na tubig. Option 3. Hihintayin nating bumaba ang tubig at hahanapin kung may hayop sa mga tide pool sa batuhan. Parang gusto kong mapahamak sa bahura, di ko alam bakit. Naakit talaga ako sa mga delikadong bagay na di ko dapat ginagawa. Nandito ang wetsuit, sibat at fins ko. Naghahanda na ako papunta sa bahura sa likod ko. Malakas ang alon na yon. Kaya ito na siguro ang pinakamagandang chance para makakuha ng nakabubusob na hapunan. Pwede tayo maghanap sa mababaw, pero baka basura lang makuha natin. Grabe, ang tindi! Lumalakas na doon, malakas din ang alon. Tara, subukan nating manghuli ng isda gamit ang sibat. Labas na tayo. Woohoo! May nakuha tayo! Woohoo! Grabe pare, sobrang hingal na ako ngayon. Ang delikado talaga doon mga tol. 6 na talampakan ang taas ng alon. 100%. 2 maliit na isda lang nakuha, 1 maliit na surgeonfish, at 1 pang mas malaki ng kaunti. Pero sasabihin ko, hindi ko talaga to ikukuwento sa sulat ko sa mga magulang ko. Ang hirap kumuha ng pagkain doon. Tuwing itatapat ko ang hand spear, tinatamaan ako ng alon, kaya napapaatras at natutulak sa gilid. Grabe, sobrang pagod na ako ngayon. Pero sobrang saya ko. May pagkain na tayo mga tol. Mamaya hapon, kakain tayo ng inihaw na sariwang isda bago siguro tayo pumasok sa kuweba natin para sa gabi. Kaya pare, sobrang saya ko na may pagkain na tayo. Grabe, wala akong mapagsabihan ngayon, kundi si Wilson. Maraming salamat tol sa pag-aalaga sa akin. Pare, ang weird ko talaga. Totoo, nakakatakot talaga sa labas mga tol. Hindi ako nagbibiro. 6 hanggang 7 talampakang alon ang dumadaan sa reef. Nagsusurf ako sa malalaking alon. Grabe talaga pare. Pero siguro hindi ko dapat hinahalikan si Wilson. Hindi naman makakatulong, pero ito pa rin ginagawa ko. Ang gusto kong simulan ngayon ay mag-explore. Tingnan kung saan tayo makakahanap ng kahit anong klase ng panggatong. At siguro, yung mga bagay na kailangan natin bago tayo pumasok sa gabi mamaya. May nakita akong kakaiba dito sa taas pare. May nakita akong helmet, grabe! Sana dinala ko to nung nag-spearfishing ako para naprotektahan ako sa reef. Palalim na rin ang hapon na yon mga tol. Kaya ang iniisip ko ngayon, gusto ko nang magsimulang mag-ipon ng panggatong. Kailangan na nating magpaapoy. Yan ang magpapainit sa akin ngayong gabi.
Yan din ang magluluto ng isda na nahuli natin. Magsimula tayong mag-ipon ng mga pangsinde. Tapos mula doon, pwede na tayong mag-ipon ng maliliit na kahoy, mas malalaking kahoy, at simulan na nating paapuyin tong apoy, pare. Yan ang mahalaga dito. Magluluto tayo. Sige, unang hakbang. Naghahanap ako ng mga pangsinde. Kapag naghahanap ka ng pangsinde, piliin mo yung magaan, malambot, at parang may hangin sa loob para madaling magliyab sa spark ng flint. Niyog lang to. Minsan ay swertehan din. Minsan kumakapit to sa spark. Pero kadalasan galing sila sa dagat kaya pasa pa loob nila. Kaya hindi ko muna gagamitin to. Sa tingin ko, may mas maganda pa. Tingnan mo to. Mukhang tuyong-tuyo, gaan at malambot. Subukan natin to. At kung di gumana, maghanap na lang tayo ng iba. Hindi ko rin alam kung alin ang mas delikado. Parang kahoy lang. Pero may mga nakausling pa ko. Halos matapakan ko pa. Pagtingin ko sa tabi, may hiringgilya pala pare. Halos matapakan ko pa tong hiringgilya, sobrang delikado. Kaya laging bugbog ang mga paa ko sa mga survival mission na ganito. Ang daming driftwood dito. Tingnan mo, ang dali lang talaga mangolekta ng kahoy dito. Ayos yan. Dito na ang campsite natin mga tol. Dito ako matutulog at magsisindi ng apoy. Dito ko rin aayusin lahat ng kailangan. Magbibigay ito ng init poong magdamag at magpapalayas ng lamok, sandflies at ibang insekto. Nandito na rin lahat ng kahoy ko. Kita nyo? Ayos na yan. Ang gagawin ko ngayon ay aalisin ko lang ang kaunting bunot nitong niyog. Kita nyo, pinupunit ko lang ito. Gusto ko itong maging mahimulmol at mahibla. Sana magliyab ka dyan. Nahihirapan akong mapaliyab itong apoy mga tol. Hindi ko na itatago. Hindi kumapit ang apoy sa bunot, kaya naglakad na lang ako. Sa tingin ko, baka sinuwerte tayo. Sa loob ng troso na to, may nakita akong pinakamagaan at pinakmabuhok na material sa buong buhay ko. Kaya kung hindi pa ito kumapit sa apoy, ewan ko na lang kung ano pa ang gagana. Mga tol, gusto nyo ba ng good news or bad news? Wala na akong pag-asa. Nakahanap ako ng napakagandang pampasindi. Patay na damo. Pero ang bad news, wala akong pampasimula ng apoy. Di ko alam kung nasaan. Iniwan ko lang dito, pero nawala na. Hinahanap ko na ito kahit saan, kaya wala akong magamit para magsimula ng apoy. Diyos ko! Sige, hindi natin pababayaan ang isdam yon. Halos nagkandagaskas tayo sa reef kanina para lang dito, kaya huhugasan ko muna ito. Mukhang sashimi lang kakainin natin, baby. Sige, hugasan na natin ang isda. Kuhanin na natin ang isda natin dito. Nakuha na natin ang isda. Dalhin na natin. Hindi ayon sa plano ang nangyari. Gusto ko sana magpaapoy para mainitan. Pero buti na lang may t-shirt tayo. Kakainin natin ito ng sashimi style. Kita nyo? Kahahugas lang natin ng isda. Mga tol, wala akong kutsilyo sa challenge na to. Kaya wala na akong ibang magagawa. Ang gagawin ko ay ipapasok ko ang daliri ko sa butas ng puwit dito. Parang hindi tama pakinggan, di ba? Ang gagawin ko ay idadaan ko lang ito hanggang dulo. Kita nyo dito. At kung idadaan mo ito Hanggang dulo at patuloy mong hinihila pataas, dapat mailalabas mo ang ulo at lahat ng laman loob ng sabay-sabay kagaya niyan. Kita nyo, malinis na ang isda natin na yon. ang gagawin ko ay hahawakan ko lang ang balat at hiilahin ko ito. Puti ang laman nito. Masarap ito bilang sashimi. Tingnan mo, hindi ito tulad ng sa mamahaling restaurant pero ito ang magbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Hindi ko kayo lulukohin mga tol. Yung sashimi na yon ayos lang naman. Mga 6 o 7 sa 10 ang ibibigay ko. Mas gusto ko sana yung mainit at malutong na inihaw na isda. Grabe, kailangan nating magpalipas ng gabi ngayon na walang apoy pampainit. Yay! Mukhang masaya yon. Sige, nakuha na natin yung ilang tubig kanina. Sinusubukan lang namin yon. Wala namang kakaibang lasa, ayos lang. Ako at si Wilson nagpapahinga lang. Sinusubukan kong alisin ang kaliskis at balat ng isda sa ngipin ko. Mas gusto ko sana ng masarap na inihaw na isda sa apoy. Pero tanga ako at nawala ko pa ang bakal at batong pangsinde. Grabe, sana hindi kami ginawin ngayong gabi. Sana hindi magsilabasan ang mga lamok. Kasi kadalasan ng apoy ang tagapagligtas ko. Mahaba ang gabi pa to mga tol. Samahan niyo ako please.
Halos wala na tayong ilaw. Paubos na ang liwanag. Humiga ako sa kama at nagsuot ng t-shirt para hindi ginawin buong gabi, mga tol. Pero kailangan yung samahan ako dahil magiging sobrang malungkot ang gabi na to kung walang apoy. Siguradong sigurado yan. Dito na tayo. Dito tayo na yung gabi. Sa totoo lang, medyo komportable naman. Nasa loob tayo ng kuweba. May kama akong inayos dito na ako rin ang gumawa. At huwag niyong kalimutan, may kasama tayo. Nandito si Wilson. Tayo to. Kung may kakaiba o nakakatakot na yung gabi, sasabihin ko agad, kita tayo bukas na maaga. Makakalabas ka sa unang liwanag, baby. Makakaalis din tayo, Wilson. Hula ko mga alas 2 o alas 3 na madaling araw ngayon. Hindi talaga ako masyadong natutulog pero lumakas na ang hangin. Malakas pa rin ang alon pero sa loob ng 2 o 3 oras, mag-uumaga na at makakaalis na tayo rito. Magandang umaga sa inyo, mga kaibigan. Grabe naman. Nag-umaga na. Isa yon sa pinakamahabang tulog ko sa buong buhay ko, pare. May buhangin ako sa buong katawan. Nakatagal kami ng 24 na oras na walang pagkain, tubig at tirahan sa liblib na baybayin dito sa Indali. Hindi na ako makapagsalita, pare. Ang haba ng gabi. Pinupulot ko na gamit namin at aalis na kami ngayon. Tara na! Kung nagustuhan nyo ito, i-like at mag-subscribe. At magkikita tayo sa susunod na wild na adventure. Much love! Yeehaw! Shee-hoo!